Unless kung sasadyain nilang i-shutdown yung gobyerno. Kung gusto niya, siya mismo magsa-shutdown. Baka naman gusto niya mag-step down. Yun. Nagkamali lang siguro. Hindi shutdown, step down siguro. Ayun na nga mga kababayan, talagang dapat wag ho natin tantanan itong issue ng kulang-kulang na BICAM report kasi pagka nagkataon, mamimihasa ho at uulitin na naman ho na itong mga walang yan na to sa 2026 national budget. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. No? At sa mga magpapakulay dito sa video na to, maraming salamat. No? Nandito ho pala si dating Speaker Pantaleon Alvarez, itong si Congressman na Ungab at itong si Attorney Vic Rodriguez na kung saan talagang hihimayin, tatalakayin at pag-uusapan yung mga punto de vista nitong si Marcos Jr. Kaugnay ditong sa pagpunta nitong si Kong Ungab at nitong si Attorney Vic Rodriguez dyan sa Supreme Court para questionin yung maanumalyang 2025 budget. Pero bago ho yan mga kababayan, ito may good news ho tayo, good news. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Para doon sa mga dumalo, doon sa rally, sa EDSA, meron ho akong good news sa inyo, ha? Yung mga nawawalang tigi 1,000, ito parang alam na ho natin kung saan na napunta. Parang alam na ho natin kung kanino binigay. Ha, ito mga kababayan, ha, panoorin nyo, linawan nyo lang ho ang inyong mga mata at siguro magkakaroon din ho kayo ng ideya kung saan napunta yung tigi 1,000 na dapat sana binigay doon sa mga dumalo dyan sa rally na yan. Naku, ang dami hong nagalit, ang daming nabudol. Ha? Talagang nagkaalburoto ho yung ating mga kababayan sa social media. Inahanap ho nila yung kanilang tigi 1,000. Heto ho, panoorin nyo ho ito mga kababayan. Malamang sa malamang, malilinawan na ho kayo. Huwag nyo na hong hanapin kasi wala na ho yan. Matagal na hong nawala yung mga pera na yan, ika nga. Heto, panoorin ho natin to mga kababayan, okay? Uulit-ulitin ho natin to para talagang maliwanagan yung mga kasama natin. Kung meron ho kayong kakilala na dumalo dyan sa rally sa EDSA at napangakuan, nabibigyan ng 1,000 at hindi ho kayo nakatanggap, alam nyo na ho kung saan kayo pupunta kung sakaling gusto nyo ulit magkaroon ng 1,000. Ito, panoorin nyo ho ito. Okay, shalom! Shalom! Mayor! Sino yan? Si Mayor Trililing. Si Trililing yan, ha? Okay. Magkano ho yan? Okay. Mabilis ho, pero nakita ho natin na maliwanag, 1,000 yung inabot na yun. 1,000 o 2,000. Ulitin ho natin. Okay, shalom! Shalom! Yan ang mga sinasabi natin sa kakagustuhan si Mayor, Okay. Ayun, kulay purple ibig sabihin 1,000 at saka polymer 'Di ba? Ano ho ba yung pera nating polymer na kaisa-isang bill na polymer? Alam lang ho nating polymer dito yung 1,000 bill. Walang 500, walang 100. Ang plastic lang ho na pera natin yung 1,000 bill. Yung ano niya ho, transparent yun Meron transparent na part. Ibig sabihin pinamimigay ho nila tigi 1,000. At ibig sabihin, seryoso pa talaga tong si Trililing. At ang tanong, dumaan si Trililing, may namimigay ng pera. Alam nga naman itong mama na to kung saan-saan lang namimigay ng pera. Tapos meron ka pang trilyanes dito sa sa damit mo. Alam na ho natin, ibig sabihin, marami ho talagang pera si Trililing ngayong mga panahon na to. Ibang klase. Okay, shalom! Mayor! Trilyanes. Yung mga kasama niya, naka-blue lahat. Yung mga entourage niya, Ang daming pera. Okay. Grabe naman yan. Ibang klase, So yung mga hindi nabigyan, alam nyo na kung anong ginagawa ngayon dun sa mga dapat na naibigay sa inyo. Diba? Kaya next time, sabihin nyo, cash muna, bago kami pupunta, bayad muna bago punta, ganun ho dapat. Hindi naman ho kaya, yung nag-imbita sa inyo, yung nangako sa inyo, itali nyo muna sa sa puno. Ngayon, pagka bayaran na, pakawalan nyo para hindi ho kayo takbo. Kasi ang hirap, pagka magbabayaran na, parang mga ninja yung yung mga humila sa inyo. Pagka magbabayaran na, wala na ho sila. Okay, shalom! Shalom. Teka lang.
Ngayon mga kababayan, ang gusto nating itanong, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Comelec Commissioner George Garcia, ano ho bang ibig sabihin nito? Dadaan si Trillanes, may mamimigay ng pera. Wala ho bang kaparusahan na dapat ipataw sa mga ganitong klaseng kandidato? Kasi kung makita yan doon sa mga kandidato natin, panigurado, napakabigbil yan. Yung halimbawa, itong si Senator Bato de la Rosa, lalakad yan, tapos pagdaan niya, may namimigay ng pera. Naku, napakalaki yung iskandalo nun. Ngayon, ang tanong ho natin, wala ho bang karampatang kaparusahan nito sa Comelec? Itong mga ganitong kandidato na kagaya nitong si Antonio Trillanes. Sana naman hindi puro papresko ng ginagawa ni George Garcia. Kasi itong mga ebidensya na to, nasa social media na. Nakita na ho ng ating mga kababayan. Kaya naman, para sa mga taga-Caloocan, kunin nyo lang ho ang pera. Pero huwag nyo ho siyang iboto. Pero balita naman ho natin, hindi mananalo yan si Trillanes yan sa Caloocan. Ito na ho, rekta na ho tayo. Next video ho natin, yung kay Loc Espiritu, nag-iiyak siya sa social media. Hindi niya ho matanggap na linamon ho siya ng buhay netong si Atty. Vic Rodriguez. Pag talo ka, sabihin mo, talo ka. Merong time na darating na merong mas magaling sa'yo. Sa gusto mo, may magaling ka, may mas magaling sa'yo. Ganun lang ho ang buhay. Tanggapin mo pag may magaling sa'yo, Espiritu. Aminin mo natalo ka. Aminin mo, magpakalalaki ka na sabihin mo natalo ka. At kung magaling ka naman talaga, makikita na sambayanan yun. Kaso, Loc Espiritu, talunan ka Yung nature mo, talunan Walang ganyan na nagiging winner. Ang nagiging winner, kagaya ni Pastor Kibuloy, at itong si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta. Yan sila ho talaga ang tunay na mga winner. Eto, rekta na ho tayo dito sa basta Dabawenyo, malupit ho ito mga kababayan. Meron hong nag-share sa atin ito. Maraming salamat doon sa nag-share. Mega love shoutout sa'yo. Maraming salamat. Eto ho. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. So, in that particular interview, the President said na pagka daw nag-grant yung inyong petition, they will shut down the government. And para nga, ito ginagawa to para matuloy yung mga destabilization daw na plano. You've explained this before, Attorney Congressman Bebot. Your comment on that? Alam mo, naawa rin ako kay Pangulo, nakikita ko dahil apparently talagang hindi niya alam kung ano nangyayari sa bansa. Kung pinag-aralan niya, naging congressman yan, naging senador pa yan, dapat alam niya na kung hindi halimbawa na-declare na unconstitutional itong 2025 budget, magkakaroon ng reenactment ng budget nung nakaraan taon. Yun ang mangyayari. Hindi ibig sabihin hihinto yung gobyerno na mag-shutdown yung mga ahensya. Hindi ho ganun. Unless kung sasadyain nilang i-shutdown yung gobyerno. Kung gusto niya, siya mismo magsa-shutdown. Baka naman gusto niya mag-step down. Yun. Nagkamali lang siguro. Hindi shutdown, step down siguro. Naku po. Idagdag ko lang sa sinabi ni Speaker Bebot. Alam ho ninyo mga kababayan, yung sinasabing walang Pero yung itong CM Basta Duterte, Basta Dabawenyo, yung galing ng production nila. Ang ganda. Yung angulo, malupit yung pagkadali nila. Saludo sa mga technical nila dito sa Basta Dabawenyo. Magaling. Parang professional yung pagkakuha ng mga mga interview nila. Napakahusay ho. Ang galing, ganda. contingency plan. The framers of the 1987 Constitution already had this foresight na in case magkaroon ng impasse at magkaroon ng reenacted budget, hindi titigil ang gobyerno sa papamalakad sa ating mga Pilipino. Nakita na yan, and the solution can be found in our Constitution. Yung sinasabi ni Kong Bebot, nandiyan yan automatic reenactment of the budget. So even if any administration will have no contingency plan, our Constitution already provided for a remedy in the event mangyari yung
or wala namang may gusto nito eh. When we filed it, not even Kong Sid, no I, o yung mga kasama nating mga batikang abogado. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng palagpasin itong talagang napakalaking kamalian at pagsasalaula sa ating saligang batas. Yun ang ating ginagawa. Tinutuwid natin yung mali ng mga mangbabatas na nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee. And we were surprised, I and Kong Sid, we were discussing, pati si Kong Debot, we were surprised really. How come it was the executive department who initially reacted and said that we are spreading false information? Yun ang problema ho doon sa naging tugon ng admin, no? React ho sila ng react. Di naman dapat reactan. Reni-reactan ho nila. Malicious one. And they even address President Rodrigo Roa Duterte as lying because wala raw blanco sa GAA. Hindi naman GAA ang sinasabi nating may blanco, kundi yung bicameral conference committee report. And that is still within the province of both houses, Senate at yung mababang kapulungan. Sila dapat ang sumagot. Kanya nga, sabi natin, once and for all, edi dalhin na natin ito sa Korte Suprema. Pakita natin sa Korte Suprema talagang blanco. Correct, Attorney Vic. Although, a few days, tama ka, Attorney Vic, no, it was the executive department who immediately released a statement regarding the expose, no? But eventually, sumagot din yung members of the Senate and Congress. Sumagot ng problema lang, nagkaiba-iba yung sagot ngayon, so nalito ang tao. And binulit nga natin dun sa usapin na what you were questioning is actually yung blank item sa bicameral report. Kasi initially, ang tinumbok nila yung GAA eh. And recently, actually, in event sa Cebu, the President himself even made another statement doon na he mentioned na until now, they can't find the blank items in the GAA. Although ilang beses nang pinag-usapan at napag-uusapan ng taong bayan na yung bicameral report nga, pero bakit ba pabalik sila ng pabalik doon sa GAA, Attorney? Tayo ba ang may kulang sa sinasabi natin or hindi ba nila naiintindihan ano yung problema? Ako from the point of view of legality, at lawyer na, mahusay na lawyer dito si Speaker, alam ninyo, pasalamat nga kami ni Kong Sid eh, because they're making the case a lot easier for us. The fact that they have affirmed that there is nothing blank in the GAA bolstered our position that there are blanks in the bicameral conference committee. Therefore, merong makakating kamay ang naglagay ng halaga na umaabot sa 241 billion pesos more or less na walang authority doon sa bicameral conference committee report. Naging very airtight na yung kaso. Sino yun? Sino yung may makakating kamay? Kaya lagi nga nating sinasabi, babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Yan ba yung fourth chamber o yung fourth house na tinatawag? And I think, Yes, if you remember, in the first episode, ang sinabi natin, klarong-klaro, that there were blank items in the bicameral conference committee report. As the days goes on, lumalabas yung katotohanan eh. Nung una, may mga nag-deny pa na walang blanco. Then later on, may nagsabi, lumabas na yung yung old statement ni Senator Amy Marcos na December pala, nagsabi na siya na may mga blanco. Then later on, may mga nag-confirm na rin at saka may mga media na nakakuha na ng copy na may blanco. Then yung final admission, yung kay Representative Kimbo, na sinabi na yes, there are blanks. Pero puno nga daw yung filled up daw yung GAA, which is their insistence ngayon na yung GAA puno. Walang problema, yes. But as I have said, as the days goes on, it's getting clearer now that blanco may blanks, yung 28 blanks, yung bicameral conference committee report, and filled up yung GAA. Now, remember that the 28 blanks in the bicameral conference committee report were approved and signed by the members, and it was ratified by both houses of Congress, Senate at saka House. You cannot anymore change that kasi ratified na. Paano lumabas doon? Paano lumabas sa GAA or sa enrolled bill na meron ng figures when ang ratified version wala? Yung problema.
it's getting clearer. Noon, medyo nalilito pa. Pero ngayon, lumalabas na talaga ang katotohanan. Yung sabi natin, yung first episode, the truth will out, as it always will. Ngayon, lumalabas talaga ang katotohanan. Congressman Sid, naalala ko lang itong sinabi ni Congressman Bebot during the last episode na yung minention mo, Kong, na yung sa printing, baka doon nagkaroon ng, ng paglagay ng changes. Pwede bang i-refresh mo sa amin yun na Kasi ang gusto nilang ibalik palagi doon sa GAA. Kasi ang GAA, sabi nila, kumpleto. Kaya pinirmahan ng Pangulo. Kumpleto. Totoo naman, kumpleto yung GAA. Dahil nga, nilagyan na ng amount Nilagyan na ng mga projects na wala. Originally, wala yan sa BICAM report. At wala din doon sa inaprubahan sa plenary. So pagdala sa printing, doon na nila tinira yan sa printing Printing of the enrolled bill. of the enrolled bill. Yun. Yun na yung dinala din sa Malacanang for signature of the President. Oh, Kasi- yan. Ayan na ho mga kababayan, galing na mismo sa dating Speaker of the House, dito kay Congressman Pantaleon. Doon sa printing, nagkaroon ng problema. Balik, step back pa tayo ng isa. Sinong may hawak bago ibigay sa printing? Diba? Ayaw pa ho kasing sagutin eh. Anong pinagbasihan at sinong naglagay? Yun lang naman ho yun. Kung may inutusan, sinong nag-utos? Yung nag-utos, anong pinagbasihan? Balik-balik na lang ho tayo dito eh. Pero dapat pa rin ho kasi natin pag-usapan kasi pinapatay ho nila tong issue na to sa totoo lang. yun yung window, Kong, from the ratification, from the signing, ratification of the BICAM report, yun yung gap bago dalhin sa Malacanang, yung GAA. Yes. Correct. Okay. Kong, thank you. Balikan ko lang, I think it's very important for fellow Filipinos, especially itong mga ordinaryong Pilipino, na maintindihan, Kong, especially Attorney Vic, itong sinasabi natin na reenactment ng bill kung sakali. In layman's term, pwede ba nating mapaintindi kung ano ibig sabihin pag sinabing reenactment ng budget? I will yield it to the two members of the House. Actually, yung reenacted budget na sa Constitution yun, na pag walang budget na mapasa yung Congress, the budget of the previous year will automatically reenact. Pero this means MOOE yan. So, MOOE yung reenact. Yun ang maganda, yung na-foresee ng framers of our Constitution, na just in case walang mapasang budget, hindi pwedeng mag-shutdown. Yung shutdown, it happened in the United States. Because in the United States, wala silang provision sa kanilang constitution na pag hindi nakapagpasa ng budget ang Congress, mag-reenact yung previous budget. Sa US, they have to shut down kasi wala silang napasa. Walang pang sahod. Oh, wala. Walang pang sahod. Stop talaga sila. Yung sa atin, because of pwede mag-reenact yung MOOE, automatic yun, lalabas yun bigla. So, sa madaling sabi, Congressman Sid, pagka lumusot yung petition na grant ng Supreme Court, hindi po titigil ang takbo ng gobyerno ng Pilipinas. Yes, klaro yun, klaro. Hindi titigil. Para maintindihan po. It's enshrined in our Constitution. Correct. So, kasi kung ikaw, ordinaryong Pilipino o OFW ka, marinig mo yung mga katagang, we will shut down the government. I think, magka-create talaga siya ng pangamba. Ng worry, pangamba. Exactly. Ng pangamba. So, at least dito, coming from both members of the House of Representatives and Attorney Vic, na hindi po totoo na titigil ang takbo ng gobyerno. May contingencies. The only thing you have to fear is fear itself. Yeah. Correct. And also, in connection doon sa napapag-usapan, there is also no truth doon sa sinasabing yung petisyon questioning the constitutionality of the 2025 budget is meant to destabilize the government. No, never. Because the fact that we went to the Supreme Court is a clear manifestation that we recognize that the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We recognize the supremacy of the Constitution. Walang destabilizer na kikilala sa ating saligang batas. Walang destabilizer ang pupunta sa Korte Suprema para idulog ang kanilang hinaing. At yan, eksakto ang ginawa namin ni Kong Sid at kasama yung mga petitioner. Kami ay dumulog sa Korte Suprema dahil kami naniniwala
nabuhay ang ating saligang batas. And that Thank you, is- Attorney Vic. Yes, proceed. The last and only recourse, because nagkamali ngayong Kongreso, then napirma na ng Presidente, the last and only recourse is to go to the Supreme Court. So we respect the rule of law. Oh, klaro yun. Because that's the last and only recourse, kukuha tayo ng ruling, adjudication ng Supreme Court. We request na i-unconstitutional kasi ang dami talaga nakitang mali. And now, sabi ko nga, as the days go on, ang dami nang nakakita. Now, is getting crystal clear that ang dami na nagsasabi, even former senators, former justice na nagsabi na this is the most corrupt budget ever passed. At saka kung dalawang former Senate President na nagsalita, Yung, totoo dalawang yan. former Senate President ho, at dalawang former senators na fortunately for us are aligned with the administration. Kasama nila ito, nagsasabi na talagang may mali dito sa Bicameral Conference Committee report. And I think it is also telling that a former Senate President ang nagsalita that this is the most corrupt budget that he has ever seen. That says a Ang problema ho natin dito kay Tito Sen, isa ho siya sa mga nagsalita dyan eh. Ayon sa gusto nyo, kahit ano pa sabihin nyo, magiging matamlay yan. Mantakin nyo naman, binibira nyo ang budget, pero yung nagtatanggol sa budget, yung gagamit sa budget, kasama ho kayo sa senatorial lineup niya. Kung talagang sincero ang inyong pagbanat dyan sa budget na yan, kung ako sa inyo, Senator Tito Soto, alis na ho kayo dyan sa sa lineup ng Malacanang, senatorial lineup nila. Kasi ang labnaw ho ng birada nyo sa mga issue na nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa bagay, siguro napilitan ka lang doon, na no choice ka lang doon kasi talagang pupunain na yung mga dating Senate President. Yan si Drilon, nagsalita na. Ang si Juan Ponce Enrile, pinipili yan ng yung issue malamang tulog mo ngayon si Enrile kaya di nagsasalita. Pero alam din ho ng mga dating mambabatas at dating mga senador na palsipikado ho talaga yung budget na yan, yung 2025 budget na yan. a lot really, no? And, yun nga, talagang pinagpapasalamat natin because it all started here when you started that discussion, and now more people and prominent figures in national politics are speaking up already. So, do you think, Attorney Vic and Congressman, may mga susunod pa na magpa-file ng petition based on this? On the reaction, what do you think? Ako, I hope. Kasi itong usaping nito, hindi lamang confined sa mga unang nag-file ng petition katulad namin ni Kong Sin. Lahat ng Pilipino dapat kasali sa usaping ito dahil pera nyo ito. At yung mga, of course, bashers will always be bashers and haters will be haters. But do not hate the messengers. Kagaya namin, kami ay tumutulong. Ang pananaw namin, ito ang ambag namin sa nation building. Ituwid yung napakamaling at maanumalyang pagkakamali. Magalit kayo kung sino yung nag-akda nitong tinuruan ako kanina ni Kong Bebot kung sino ang nag-akda nitong tinatawag natin sa ilalim ng Revised Penal Code na falsification of legislative document. Diyan kayo magalit, hindi sa amin. Amin yan tinutuwid yung pagkakamali Attorney, I think, matanong lang kasi ako, hindi ako abogado. Ano ba ang kailan ba natin i-expect na sasagot yung Supreme Court dyan? Kasi sa comment section din natin, maraming mga nagtatanong kung kailan natin hihintayin yung sagot ng Supreme Court, ano ba magiging next move. Marami ang nag-aabang sa magiging sagot ng Korte Well, Suprema. I hope they will find yung sense of urgency dahil budget ang pinag-uusapan dito at nakakatakot naman na gastusin yung pera at mapunta sa hindi dapat puntahan. At budget ito, marunong mag-budget yung ating mga miyembro ng Korte Suprema dahil I'm sure lahat ng dumaan sa Korte Suprema ni minsan ay hindi ho nagpasayan ng blankong panukalang budget kahit isang patlang. Walang blanko yan. Because they know, even 1 centavo, pag nagblanko ka, delikado ka, makakasuhan ka. Tama ba ako, Speaker Bebot? Tama po yun. Dahil they're very familiar. Every year, nagpapas ng budget lahat Alam nila, and I like to take this opportunity dahil nga, ultimo yung mga sangguniang barangay, mga kababayan, they know how to pass Correct. a legal and proper budget. Yung mga kaibigan nating municipal councilors, city councilors, provincial board members,
Even yung lagi kong halimbawa, yung ating mga kaibigang driver na miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, yung ating mga kaibigang miyembro at driver ng Jeepney Operators Drivers Association, mas maliit di hamak yung perang kanilang pinapangasiwanaan. Pero hindi ka pwedeng gumastos dyan ng blanco. Mag-aaway kayo ng mga miyembro mo. Correct, totoo Sisingiling ka niyan. They will demand for transparency and accountability. Magkakagulo eh. Attorney Vic, actually, kahit tayo nga, we are very meticulous sometimes, even sa minutes lang ng meeting, yung mga question or hindi sakto na mga phrases na wordings. And I remember your story, Congressman Sid, when you were going around the city, na some barangay officials actually mentioned to you na even sa kanilang level, Yes, yung mga barangay officials, nung nagbi-meeting kami, sinasabi talaga nila nga, sir, kami nga, mga magbarangay budget kami, grabe ang hearing, grabe yung committee report namin, iniisa-isa pa namin, to the last centavo. Alam mo, yun yung sa barangay. Yung latest feedback ko naman, I used to be in the banking sector before I joined politics. Yung mga kasama ko nung araw ng mga banker na nagko-communicate sa akin ngayon kasi most of them are assisting, yung mga may malasakit sa bayan, they are assisting small co-ops, small, medium cooperatives. Napag-uusapan na rin sa mga kooperatiba kasi the cooperatives are very strict with their budget because they are talking of co-op members' money. They have depositors, co-op depositors money. Ito, taxpayers money. Dapat extra careful tayo. Hindi pwedeng blanco diyan. correct. And for sure, Congressman Bebot, you've also had this experience shared with you from your constituents. Oo. Kaya lang, alam mo, worried ako. Dahil sa nangyayaring ito, napapanood na maraming tao. Ano? Huwag nyo lang gayahin na maggawa rin kayo ng bycam dyan sa na blanco. Actually, that's a So barangay ho nila merong bycam, no? Merong bycam. Sa barangay, mag-bycam pa kayo. Sa munisipyo, mag-bycam kayo, di ba? pwede palang blanco. Tapos gagawin blanco. Bad example. It's like also, if I may Go ahead, interject, attorney. para kung kayong bumili ng isang property, hindi kayo papayag na i-issuehan kayo ng titulong blanco. Kahit original yung titulo ninyo, pag blanco hindi ka papayag. Paano mo lalagyan ng muhon yung ari-arian mo? Paano mo malalaman yung meets and bounds, yung technical description ng property mo? So kahit authentic yung titulong kinuha mo, pag blanco, isosoli mo yun sa developer o yung nagbenta sa iyo ng property because you will not take a blank TCT or condominium certificate of title. You will always demand for the technical description. Tama. Yes, Kung Bebot, may idadagdag ka, Kung? Kaya naalala ko lang, yung sinasabi ni Attorney Vic na blanco nga yung titulo. Sabi ko, putya, baka mamaya, pati marriage certificate, blanco rin. Pero original. Maganda. No, ikaw na mag-fill up. So yun nga, maraming nag-aabang. Ito talagang si Speaker Bebot. Ano ho siya? Ang tawag dito, kaya sila nagkakasundo ni Tatay Digong. Pagkausapang babae, nako, ang tatalas ho nila, pinag-uusapan natin pera ha, pinag-uusapan ho natin yung mga amount, ha, titulo, pangalan, naisip po niya kagad, marriage certificate na blanco. Palakpakan ho natin. Yan ang mga, yan, kung tawagin ho natin yung mga ganyang klaseng individual, ano yan, kung mga veterano ho yan, yan ho talaga sila ho talaga yung mga malulupit. Talaga, Attorney and Roy. Congressman Sid, on the development of this particular petition. And we hope that people will continue to talk about this particular matter. So from this day moving forward, Attorney Vic, what can we expect from you and Kong Sid? Ano ba mga next steps natin? Do we continue to educate while waiting for the resolution or the discussion dito from the Supreme Court? Congressman Sid. Of course, nandun yung ating official arguments, yung ating data, yung figures na pinadala. In the meantime, it's really good to have the people informed, to keep the people informed. Because this is your money. Yun na every day, whatever we do, kada galaw natin, sasakay ka ng tricycle, bibili ka ng mantika,
bibili ka ng asukal, punta ka sa grocery, bubuhos ka ng gasolina, you are paying VAT kada galaw. So, every movement mo, nagbabayad ka ng taxes. We owe it to the people to explain how their money is being spent and how how the people's budget is being deliberated. It is very, very important. This is not an ordinary matter. Thank you, Council. Attorney Vic, are you confident that the Supreme Court will grant this petition? I'm confident simply because Supreme Court people, they know how to pass the proper budget. Year in, year out, they also submit their own budget. And they know for a fact that they cannot submit a budget proposal that contains a blank on it. Not one, not two, especially not 28 blanks. Kaya kami confident, talagang telling yun eh. And yung sinasabi, yung GAA, walang blanco, wala naman nagsabing may blanco yung GAA. But you have to be mindful that the GAA is nothing but a fruit of a very poisonous legislative process. Yun yung ating sinusubukang gamutin sa tulong ng korte. And we will leave it to the court how they will appreciate it. But as to the level of confidence, I am confident simply because Supreme Court justices, the court administrator, they know how to pass the proper budget and they defend their budget too. Correct. Thank you very much, Attorney Vic. Yes, Congressman. No, in addition to sinasabi ni Attorney Vic, kung confident na aaktuhan ng Supreme Court, sa tingin ko naman, kung merits lang titignan doon sa kaso, medyo papasa rin talaga. At sa tingin ko rin, dahil nga ito ay napag-uusapan na ng maraming tao, dadami pa rin ang magpa-file ng action, legal action, sa korte. Will that be helpful, Congressman Bebe? Yes, dahil makikita ng Supreme Court na may demand ng hustisya. Hindi lang sa isang grupo, kundi sa maraming tao. Congressman, Attorney, balikan ko lang ito kasi napag-uusapan eh. I think parating na may mention, so gusto din natin na maintindihan din ulit ng ating mga kababayan. Ano ba itong tinatawag nating enrolled bill? And nakatanggap na po ba kayo ng copy or nakita nyo na ba yung copy ng enrolled bill na ito? Yes, Congressman Sid. actually, yung enrolled bill is the product of the Bicameral Conference Committee report. Sa mga experience na sa budgeting, meron kaming tinatawag na faithful copy. Dalawa ang faithful copy yan eh. Faithful copy from net to gov. Kinokopya lang yan eh. Halos Xerox copy yung ano yung gipropose ng executive, gawin mong gov, kinokopya yon, faithful copy. Another faithful copy is from BICAM report. Kung ano yung BICAM report, yun talaga ang i-reflect mo doon sa enrolled bill. I think Daan ka muna ng plenary. yes. After kasi ratified mo na. Ratified. After na ratified ng plenary, papasok yun sa Enrolled bill. Ito mga kababayan, dako na ho tayo dun sa pinakahuling tanong nitong si Harvey. No? Malupit ho yung tanong niya eh. Ito, pakinggan nun natin to. Na for him to take the hair follicle test, no, and in an interview, he responded. He was asked by a member of the media, and he actually responded to that. Can we play that clip? No. No. Why should I do that? That's, what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Thank you. Attorney Vic, yun nga daw, nagtrabaho ka din naman daw sa kanya. And, Tama, hindi naman pwede itanggi yun. Correct. Kaya yung punto niya doon, hindi siya magtitake ng hair follicle test kasi nga naman daw, public office, public trust has nothing to do with that You hair know, follicle test. when understood in its proper context, in fact, I was trying to be helpful. I never posed a challenge on anyone, not on him. In fact, ang sinasabi ko, para matapos na yan, ang daming taong nag-i-speculate kung ano-ano na ang itinatawag sa kanya. At ako, somehow,
I feel responsible because ako rin sinisingil eh. Totoo ba yung ipinakita mong negative result ng drug test nung sometime November of 2021? Pati ako ay sinisingil. At sinasabi ko nga, para matapos na yan, let him undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. At nagpagkayan ay nagnegatibo, o edi mabuti, hanapin niya lahat no nag-akusa sa kanya. At sabi ko nga, a little bit brutal, sampalin niya. Kasi he was maligned. O ito, negative test ko. Ito yan, manahimik na kayo. Ngayon, kung iba naman ang resulta, we're not about to condemn anyone. Dahil lahat naman ng na-involved dyan ay biktima. Hindi natin para kondinahin at hindi para sa husgahan. Yun ang tamang konteksto dyan. But he said he will not, he's not willing to take that type of examination, so that's his decision. Thank you, Attorney Vic. Congressman Sila and Congressman Bebot, would you like to comment on that as well? Well, I agree with Attorney Vic. Para ma-stop na yung istorya, just do the test. Kasi kung habang hindi ka magpa-drug test nga, lumalaki pa rin yung istorya hanggang ngayon. Oh. It will never die. Do you agree with that, Kong Bebot? O kung naman naghahanap si Pangulo ng kasama, ako, pwede akong sumama dyan, magpa-hair follicle ako. Ikaw, Kong Sid, ha? Huwag na ako, manipis na yung Katapos ka na yung... Ayun na nga mga kababayan, no? Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update, sa lahat ng nagpakulay dito sa video na to. Mabuhay ho kayong lahat. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Ingat, ingat, ingat.